Tanong mo, Mari. Nako, Sentry, tanong lang natin, no? Oo. Kasi nga, di ba, sabi niya nga, tuloy-tuloy ang kanyang pagkakaso. Ano ba yan? Kada labas din ba sa kung saan mang media itong mga Marines? At kung sino man yung nag-i-interview sa kanila, damay din ba to? Ganun-ganun ba yun? Yun po ang advice sa akin nung mga lawyers ko kasi bawat isang appearance, isang count daw yan ng cyber libel. Hindi yan yung isang beses, kahit 1,000 beses na sasabihin, isang kaso lang. Hindi po. Kung ilang beses sinabi sa at ibang forum, ay ganun din dami yung kaso. Pero ano po ba yung sa tingin niyo po ba merong nasa likod nitong mga ito nitong 18 ex-Marines? Maliwanag po yan. Base po sa aming initial investigation, galing po sa kampo ng Duterte. Yung organizer nito, financier, lahat. At ang layunin nga nila, primarily, is yung madungisan yung ICC investigations. Kasi kung maalala ninyo, kinandak nila yung original press con nila, the first press con, sa kasagsagan nung ICC confirmation of charges hearing sa The Hague. Talagang nilabas nila yon para magkaroon ng disruption. At ang plano nila, parang palalabasin nila na yung kaso sa The Hague kay Digong ay bunga lang ng korupsyon ng ICC dahil nilagyan sila ng pera. Ito, alam natin, alam lang lahat ng mulat na Pilipino na totoo naman yung mga inaakusa kay Duterte sa The Hague. Libo-libo yung nangamatay ng mga panahon na yon, pinagmamalaki nila yon. 'Di ba? Pati yung mga supporters sila pinagmamalaki, ginagamit pa yung pambanta dun sa mga kumokontra doon. Tapos ngayon itinatanggi na nila, 'di ba? So, 'yan. Pangalawang objective nila ay uh, ma-preempt ma-divert yung discussion mula doon sa impeachment ni Sara, 'di ba? Pangatlo ay ito ay destabilization, They were hoping na nung lumabas yung 18 na dating sundalo, ang mangyayari ay magdudulot ito ng pagpatalsik sa administrasyon ni President Marcos. So yan yung mga layunin nila. Kaya tinayanan nila, tinodo-todo na nila yon. So na-identify na namin kung sino yung nasa likod niyan. At ngayon, malapit na, malalaman na rin natin yung buong storya. Kung sino yung nag-alok, magkano yung inalok, ano yung mga pinapasabi, kapalit nun, etc. So konting hintayin na lang po at isa-isa nang bibigay ang mga yan. Nabanggit niyo po yung impeachment. Yeah. Lumipat naman tayo, Sentry, Ibang topic naman, ibang Sentry. topic naman. Oo, dahil nga doon sa impeachment. Go ahead, partner. Mukhang may tanong ka. Mukhang excited ka itanong to. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba? So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa hearing according to Congressman Laila De Lima. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So, naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So, mga official documents na yung lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So, ibig mo sabihin, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi pa yata, baka sa April pa. Sa April pa. So, parang review lang ito, para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscapio. Tapos bukod doon ay meron
meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no, individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check, sa pangalan nila. So individually yan, ha, tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 50 million pesos every 6 months. So, galing sa isang drug lord. So, ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita nila na talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang na galit sa droga dahil siya mismo ay may kapartner na drug lord na nagbibigay sa kanila ng dividendo. Yan po yung ang nakikita natin na mabigat na ebidensya na hindi nila mapapaliwanag. Bukod pa doon sa kung bakit sila magkakaroon ng mahigit 2 billion pesos na hindi nakadeclare sa SALN. At itong mga ito, itong sila Sara at itong sila Digong, di ba? Yung buong pamilya nila, nagpapanggap yan sila na simpleng mga tao lang sila, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo. Pero noon pa lang, nung mayor pa lang si Digong, bilyon-bilyon na ang pinagkakapirahan nila. Pero Yan po. ito pong si Attorney Dino De Leon, ang isa sa mga hamon niya ngayon kay VP Sara Duterte, pumirma na ng bank secrecy waiver para makita na ngayon pa lang, ano. Sa tingin niyo po, tama lang, nararapat lang na pumirma na rin ng bank secrecy waiver itong si VP Sara Duterte? Kung wala siyang tinatago, pipirmahan niya yan. Pero noon ko pa hinahamon niyang pamilya na yan. Noong 2016, tapos habang presidente si Digong, kung maalala ninyo, si Duterte, inakusahan ako na meron daw akong foreign bank accounts. Tapos pumirma ka agad ako noon sa waiver. Tapos hindi lang yon, ako huminto ron, dinala ko pa yung media doon mismo sa bank branch na sinabi ni Duterte na meron akong foreign bank accounts. Kumbaga, I did what is humanly possible to disprove yung kanilang mga aligasyon laban sa akin. Pero ito, kada hamon ko ay dinadivert yung attention. Ang pinakahuli nga, di ba yung nagkita kami sa Quadcom, pinapapirma siya ng waiver, hindi siya pumirma, gumawa ng eksena. Ando doon sa likod si Sara Duterte, hinahamon ko sila. Andito na sila, pakita nila sa mga supporters nila na talagang bulag na bulag ang pag-iidolo sa kanila. Pakita nila na maayos talaga sila. Kaso nga hindi nila gagawin yan kasi alam nilang totoo yung sinasabi ko. Kaya regardless, pumirma siya, hindi, ngayon ay malalabas na yan din sa impeachment. Naalala ko nga yan, Sentry, dahil ako nandun ako nagko-cover. Oo. Pumayag ka pa nga magpasampal, di ba? Yes, oo. Alam mo, Sandro, di ba nung una ko nilabas yung bank accounts, I remember, ando doon ka eh. Nung nag-press Sa con ako. Ortigas yan, di ba? Sa Ortigas yan, Oo, sa Sentry. Ortigas. Tapos, itong sa Quadcom, yung sasampalin daw ako. Pumayag ako, sige, sampalin mo ako, pirma ka lang. Hindi pa rin. Di ba? Kaya siguro naman, dun lang sa medyo bukas ang pag-iisip, maliwanag na maliwanag ito na tinatago nila yung kanilang pangungurakot. Di ba? Yun lang. May mga kababayan kasi tayo na talagang siguro kahit bumaril ng tao sa gitna ng EDSA itong Duterte family, Duterte pa rin sila. Pero wag nyo kami idamay dyan sa sa inyong pag-iidolo kay Duterte kasi the last time na ginawa yan, nadama yung buong Pilipinas eh. Tapos ngayon, kay Sara Duterte, kahit nakikita nyo naman kung ano ang mga problema ni Sara, ano pa rin, humahanga pa rin sila. Hindi kami papayag. Hindi rin ako papayag na idamay nyo ulit yung buong Pilipinas yan sa ninyo, idolatry ninyo. Nako, speaking of idolatry nga, no, Sentry, anong reaction kaya natin doon sa latest survey na bumabaraw yung bilang ng mga Gen Z na sumusuporta dito sa ICC probe kay dating Pangulong Duterte?
Iyan kasi bunga ng ano yan ng propaganda war, no? Ang aminado tayo na ang mga Duterte ay talagang na ano niya naikamada nila na maayos yung social media machinery nila. Kaya nakita nyo, di ba? Kaya nga siya naging presidente dahil kaliwat ka ng fake news yung kinalat nila tungkol sa kanya na positibo. Tapos kaliwat ka ng negatibong ano naman, mga fake news ang nilalabas kay sa mga kalaban, 'di ba? 'Yun na yung kulambo na 'yan. Saan ka makakakita? Sino ba namang politikong magpapapicture ng natutulog na nakakulambo tapos ipapapost mo? 'Di ba? Alam mong panloloko pero maraming naloloko eh. So 'yan lang po ang ano niyan. But ito kasi pag nagsimula yung impeachment, ito kasi unfiltered ito. Makikita ng mga kababayan natin, yung mga susubaybay, diretso yung ebidensya sa kanila. Wala nang filter, walang fake news, walang mga kalihis ng atensyon. Pag lumabas yan, sigurado ako, bababa yung suporta sa mga Duterte kasi mamumulat, maraming mamumulat yan for sure. Yung mga blind followers ni Duterte, bahala na kayo dyan. Ando doon lang kayo. Pero yung mga bukas pa yung pag-iisip, maliliwanagan yan. Parang ang sinasabi ba natin, Sentry, itong impeachment attempt this time laban sa ikalawang Pangulo, much better siya kaysa dun sa umpisa na parang mabilis, di ba yun daw yung sinasabing fast track na type of impeachment na nagbotohan lang, ganyan. Pero dito kasi mahihimay, kumbaga, di ba? Itong mga aligasyon, yung mga grounds for impeachment, makikita natin at mapapakita ng mga kongresista doon gamit yung mga ebidensya. Tama po ba? Ganun nga po. At dito nila makikita na hindi tayo natitinag. Yung last year, sige, nagtagumpay silang maipasantabi yun. Pero ito ngayon, panibagong pagkakataon. Kung ano mismo yung sinabi ng Supreme Court na kailangan gawin, sinisigurado natin na ginagawa para wala na silang dahilan. Pero ngayon, mas nakakapabor ito. Kasi sa House of Representatives pa lang, makikita na natin yung ebidensya. At yun ang magiging basihan sa pag-transmit sa Senado at doon ulit sa trial, lalabas to muli. Kaya namimilipit na yung mga Duterte, kaya kung ano-ano nang mga naiisip para mapigilan itong impeachment na ito. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride.